Okay, good morning po sa bawat isa sa ating Sunday School. Start po tayo. And last Sunday ay pinag-aralan po natin yung chapter 6 ng Book of Romans at natapos po doon at ngayon po ay dadako po tayo sa chapter 7 ng Book of Romans. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. Maraming salamat na kami po ay makapag-aral ng salita. Dalangin namin ang inyong pong pangalan sa may taas po namin ngayong umaga. I-bless niyo po ang time nito. Yung dalangin in Jesus' name. Amen. Okay. Ang ating pong pag-aralan po ngayong umaga about sa batas at saka batas po na biyaya or law and the grace of God. So, ang batas po, hindi po siya masama kung ito po ay kumbagay na-apply po ng tama. Dahil during the Old Testament time, ito po yung guidelines na binigay ng Panginoon para magkaroon siya ng sit-up or sittings about standard how to regulate the conduct of all mankind. Ito po yung purpose po ng commandments or batas. Ito yung layunin kung bakit meron po tayong mga batas upang magkaroon po ng standard po how to regulate all mankind. Yun po ang pinaka-purpose. Ngunit, ang batas po ay pinakita din po dito during the Old Testament time ay meron din po silang sinusunod na mga guidelines. Kasi isa po itong standard ng Panginoon na kailangan lahat ng mga manampalataya ay kailangan susundin. Okay, ngayong umaga, titignan po natin yung kakaibahan po ng batas or commandment or law at saka about the grace of God. Yun po ang ating titignan based in the book of Romans chapter 7 verses 1 to verse 6. So, sabi dito sa verse 1, "Or do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law, that the law is jurisdiction over a person as long as he lives." So, makita po natin doon, sa verse 1 hanggang verse 3, makita po natin about the power of the law. Ano po yung kapangyarihan po ng batas? Yun po ang makikita po natin dyan. And sabi nga dito ni Apostol Pablo, ako po ay kinakausap po yung alam nila yung batas. At yung batas po, kapag titingnan po natin ito po yung tinutukoy po dito ni Moses, about the 10 commandments, about the commandments of God. At makita po rin natin dito sa commandments ng Panginoon, talagang in-emphasize po dito ni Apostol Pablo, ano yung pagkakaiba ng batas or law or grace of God. The law and the grace of God. So pinakita rin niya dito, ano ang resulta kapag sinusunod mo ang law, ano din po ang resulta kapag naintindihan mo yung grace. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, ang sabi dito ni Apostol Pablo, "For I am speaking to those who know the law." But take note, ang sabi na dito, that the law is jurisdiction or over authority or dominion over a person as he lives. So, pinakita po dito ni Apostol Pablo, yung ano ang batas. Ang batas po, ikaw po ay kumbagay under authority niyan hanggat ikaw po ay nabubuhay. Ano naman po yung batas po ng biyaya? Iba po yun. Kaya kung mapansin po natin sa explanation po dito ni Apostol Pablo, simply stated that God's law ceases to binding when a person dies. Kita doon na kapag mamatay na yung tao, wala ka ng pananagutan doon sa law kapag ikaw ay patay. Di ba? Meron kang inutang isang bagay, tapos namatay ka na, forfeited lahat yun.
Pero pagdating po sa about the grace of God, tell death yun. Even you are not deserving, pwede kang magbigyan or makatanggap ng biyaya, yung grace ng Panginoon. But when it comes pagdating sa law, is hindi po yung nabasa-basta mo lang matanggap, kailangan sundin mo muna. Kailangan ikaw ay karapat-dapat doon. At makita po natin dito na sa explanation na sabi diyan, ito yung kakaiba doon sa law at saka sa grace. Sabi diyan, I can obey God's law in order to be saved. Mali po 'yun. Kasi makita po natin dito sa chapter 7 verse 1, makita natin diyan na hindi po diyan ang in-explain ni Apostle Pablo. Explains to us that there is no way possible for any human to earn salvation by keeping God's law. So inipasahin ko dito sa chapter 7 sa verse 1 that Paul explained that wala pong ibang way or wala kang makikita na kapag ikaw po ay panghawakan mo yung biyaya, panghawakan mo yung batas or yung law, ay ikaw po ay maliligtas. Kapag ikaw ay susunod sa law, ikaw ay maliligtas. Wala po dito. Kaya sinasabi po dito ni Apostle Pablo, nasabi diyan, I am speaking to those who know the law. Kumbaga sabi sinasabi ng Apostle Pablo, even you keep the law, the 10 commandments, at ito ay sinusunod mo, hindi ka rin po diyan ay maliligtas. So about salvation, ang inon dito ni Apostle Pablo, ano yung kakaibahan? At talagang kung mga previous verses pa, kung ating pang titingnan niya, mas maintindihan po natin yan. In Galatians chapter 2 verse 16, isa po itong in-example po dito ni Apostle Pablo. Sabi, yet we know that the person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus. So we also, sabi dyan, have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law, no one be justified. Kasi po, yung mga Roman people, they believe na kapag panghawakan nila yung law, or the 10 commandments, sila po ay maliligtas kapag sila ay susunod. Even the church of, the people in Galatia, kaya lagi ini-explain niya ni Apostle Pablo sa kanila. Kaya nga, number 1 distortion dito, I cannot obey God's law, so I cannot save. So makita natin dyan, true use of the law of God is works to expose our sin. That is the result of keeping the law. Kumbaga, ipapakita dito kung ano yung mga pagkakamali mo. Pinapakita ng batas na tayo po ay makasalanan. And that's the reason why God give the 10 commandments, how to regulate the conduct of all humankind. That is the purpose of 10 commandments. In Romans chapter 3 verse 20 and 22, sabi dito, for by works of the law, no human being will justify in his sight, since through the law comes knowledge of sin. So yun po yung impact ng law compared to the grace of God. Dito po sa verse 1, in-explain lang po dito ni Apostle Pablo, ano yung batas? In relation sa ating salvation. Kasi maraming mga tao na ganon. Verse 21, in Romans 3:21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Christ Jesus for all who believe. For there is no distinction. There is no way. Wala nang ibang way na para ikaw po ay maliligtas. Is only by the grace of God. Not by the law, but by the grace of God. So, in-explain lang po dyan ni Apostol Pablo, ano yung pagkakaiba. So now, titingnan po natin sa verse 2. Ano mapansin natin dyan? Sa verse 1, sabi dyan, the power of
of the law as long as you are what? Alive. You are under the jurisdiction of that law. But kung ikaw po ay matay na, wala na. Kaya ito yung sample niya. Verse 2, for the married woman is bound by the law to her husband, where he is living. But if her husband dies, she is released from the law concerning the husband. Verse 3, so then if while her husband is living, she is joined to another man, she shall call adulteress. If her husband dies, she is free from the law, so that she is not adulteress, though she is joined to another man. So pinakita dito ni Apostol Pablo, ano yung law? An example po niya dito. An example po niya dito is about the married woman. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw po ay may asawa, tapos ang asawa mo ay buhay pa, you are under the power of the law, the jurisdiction of the law. So hindi ka pwede mag-asawa, hindi ka pwede maghanap ng iba. Why? That is considered adultery. Diba? Can you imagine in verse 2? But in verse 3, makita po natin, dito in-explain na po sa Pablo about the law. Sabi niya, kung ikaw po ay may asawa, tapos yung asawa mo ay namatay, you are free from the law. At hindi kapag ikaw po ay maghanap ng ibang lalaki, hindi at adultery. Because you are free from the law. Meron isang example na isang pastor sa Amerika na kahit sabi mong pastor ay wala man perfect walang perfect na life, walang perfect na tao. So, itong pastor nito, nagkaiwalay sila ng kanyang asawa. Buhay pa kanya asawa. At that time, gusto na mag-resign ng pastor nito, but the church, the whole congregation, pinigilan siya. But may condition. Anong condition ng church? Pastor, as long as hindi ka mag-asawa, manatili ka dito sa church. Who's that pastor? Pastor Charles Stanley. Si Pastor Charles Stanley, siya po ay nag-retire na ngayon. No, this week lang. Sobrang tanda na is at least almost 18 ata siya, 78, mga ganyan. Hindi talaga po siya nag-asawa. Kaya siya pa rin ang pastor doon sa church. So, isang po doon na kapag ikaw po ay may asawa, kasal po kayo, tapos you are under the law. So, hindi ka pwede mag-asawa ng iba because that is considered adultery. But kung patay niya yung tao, ay na you are free from the law. According dito po sa verse. Ito yung prinsipyo na pinapakita ko dyan. So, makita po natin dyan na sa verse, Matthew chapter 19, verse 9, sulat nyo na lang dyan, for I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits what? Adultery. Very clear. The second exemption clause cover the adult exodus sa unbelieving spouse. Sabi dyan, kung ito po ay nag-divorce kayo, pag sabi divorce, buhay pa yung asawa mo. But sa harapan ng Panginoon, mag-asawa pa rin kayo. You commit adultery. And that is the practice po yan ng ibang mga Christians sa Amerika. Okay lang na mag-divorce sila, okay lang mag-asawa sila. Even dito po sa Pilipinas, may mga Christians at ang nakakalungkot po, may mga Baptist na ganun po ang mga paniniwala nila. Ano sabi ko, nakakalungkot po yung ganun. Meron po akong isang tawag niyan, kinonfront about niyan. Kasi alam ko, may asawa siya. Kinonfront ko siya. Sabi ko, it's not the will of God. Alam mo, sagot niya sa akin,
Ano gusto mo pigilan yung kaligayahan ko? Do you believe kalooban ng Panginoon yung nangyari sa akin ngayon? So gusto ko naman maging masaya. At divorce na kami ng aking asawa at pwede sa mag-asawa, sabi ko, no. At after nun, hindi na ako nagpag-ano sa kanya kasi very siya, kumbaga, ang tao kasi ngayon, honestly, they are looking for self-satisfaction. Kaya naghahanap sila. Kasi yung asawa daw niya nagloko, so naghiwalay na sila. So siya rin maghanap din, may karapatan din sa maghanap. Ang asawa kaya naghanap, so ako din maghanap. That's not right. Because according to the Bible, kung ikaw po ay mag-commit to another man or another woman na ikaw ay kasal, that is adultery. And that is sin. Lagi nating tandaan yan. At minsan po, maraming iba na, pastor, yung aking asawa ay unbeliever. Tingnan natin po. Sa 1 Corinthians 7 verse 15, anong sabi dito ng Apostol Pablo? For if the unbelieving partner separates, let be so. In some cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. So wala pa rin pong in-example dito si Apostol Pablo na teaching about concerning free from the law of God. You are free from the law of sa ating government, but you are not free from the law of God. Kapag ikaw po ay may asawa na, tapos mag-asawa pa rin, hindi pa rin siya tama. So, lagi nating tandaan yan. So, makita natin dyan na sabi ni Apostol Pablo na even kung ang asawa mo ay hindi Christian, tapos hindi kayo nagkakasundo, hindi yan kalooban ng Panginoon na maghiwalay kayo. Kasi hindi yan gusto ng Panginoon. So, lagi nating tandaan mga kapatid, ang standard ng Panginoon is talagang perfect para sa tao. Nagka-problema lang dahil po sa kanya-kanya nating mga mentalidad na gusto nating i-insist. One woman asked me, Pastor, pwede ba ako mag-asawa? Tanong ko sa kanya, kasal ka ba doon sa una mong asawa? Sabi niya, yes. Pwede ba ako mag-asawa kasi meron na rin siyang partner? Personal tanong niya sa akin. Ang sagot ko sa kanya, anong gusto mong sagot? Biblical or non-biblical? Sabi na sa akin, biblical. Okay. Balik muna tayo sa non-biblical. Pagdating sa non-biblical, pwede kang mag-asawa. But when it comes pagdating sa biblical standard, hanggat nabubuhay pa yung asawa mo, sa daling salita, pagtiisan mo yan. Because decision mo yan. Kaya ang pag-aasawa, hindi po yan na tawag nito, solution para ikaw ay malayo sa magulang mo. Hindi din po yan solution para ikaw po ay makumpleto yung sarili mo. Hindi po yan solution na yung mga kaibigan ko nag-asawa na, mga classmate ko nag-asawa na, ako na lang hindi. Tapos kinukutsa ka ng mga kaibigan mo, kaya yun yung dahilan kung bakit nag-asawa ka, hindi po yan ang dahilan. Kasi kung yan ang dahilan mo, mali yan. Kasi ang pag-aasawa, honestly, sa hirap at ginawa, manatili ka. May tanong sa akin. Normal na may mga tanong na ganun. Pastor, how about yung asawa ko? They are doing something wrong sa aming relationship. Kumbaga, sumakabilang bahay na. Nangangaliwa. At simula na nagsama kami, until now, they still doing that. Hindi na ba tawag nito, wala na bang karapatan na magkasama kami or maghiwalay na? Sabi ko, no, hindi. Hanggat buhay pa yung asawa mo yan. At may karapatan siya sa katawan mo at may karapatan siya sa sarili mo. Kasi yun ang sinumpaan niyo sa harapan ng Panginoon.
Kaya nga, one thing na ginagawa ko po bilang pastor dito sa church, kapag mayroon po tayong young people na mga babae na ikakasal, or may mga boyfriend, girlfriend, ay hindi po miwasan ni pastor na talagang nandun yung chinecheck mo na yung background ng family. Even that man or woman, kung siya po talaga ay masabi natin, they are totoo. Hindi lang sa kanya mga bibig, kundi sa harapan ng Panginoon, totoo siya. So, lagi natin tandaan, according sa batas, habang ikaw po ay nabubuhay, you are under the jurisdiction of the law. The law sa government natin, and also the law of God. Yun ang kakaiba ng law at saka sa grace ng Panginoon. So, titingnan natin, second. Kanina, the power of the law, the second is the power of the grace. Ano yung kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon? Yun ang ating titignan din po dito ngayon. Verse 4, likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit of God. Romans 7 verse 4. Yun yung series natin. Doon po tayo nakapokus. So, now, as believers, we are no longer bound to the law and set free to be bound to Christ. So, this is the principle applied when it comes pagdating sa biyaya ng Panginoon. So, pinakita po dito ni Apostol Pablo, ano yung batas at saka yung biyaya. So, imbes na tayo ay manatili doon sa batas na yon, yung way ng ng Panginoon, ba't pinakita dito ng Panginoon, ano yung blessing na mayroon tayo. Dahil po yan sa biyaya ng Panginoon. In Galatians chapter 3 verse 13, ito yung next explanation dito ni Apostol Pablo, connection in the verse 4 ng Romans chapter 7 verse 4. In verse 13 ng Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Sino yun? Jesus Christ. All the curse po ng law, kinuha na po yan ni Jesus Christ. Okay, that's the reason why we have been also set from the law inability to change us. So, makita dito na ang batas ay hindi po makapagbago sa atin. Only the grace of God. Only by the grace of God. Kaya matindi yung sinabi dyan ni Apostle Paul, therefore, my brethren, you were made to die to the law through the body of Christ. At that time, Jesus Christ died on the cross. Sinagot na po yun ni Jesus Christ. Kaya ang palap natin dyan na explanation is Romans 8, verse 3 and 4. Sabi dyan, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh for sin. He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Now, in Christ, we change into the image of Christ, and the one we are now bound to, He has ability to save us and change us because of the work of the grace of God. The result of the work of the law, work ng batas, is sin. But the work of the grace of God, ano resulta, is righteous life. So malaki po ang pagkikiba. Now, what's the purpose? The purpose for what God does, crediting Christ's death to us is clearly stated in verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So, ang sabi nga dito ni John Bunyan, run and work the law, commands, but gives me neither feet nor the hands
greater song the gospel sing, it bids me fly and gives me wings. That is the power of the grace. So, sa verse 4, very clear na sinasabi dyan na about yung pagkamatay ni Jesus Christ. Nung pagkamatay po ni Jesus Christ po sa krus ng Kalbaryo, lahat po yung binayaran. Anong binayaran? Yung ating kasalanan. Kung ang batas ay i-expose niya yung ating pagiging makasalanan, ang grace naman, nililinisan niya at binapalitan tayo ng bagong wangis. Binabago niya tayo. Binabalatan niya tayo. It changed us into His likeness. Yun yung kakaiba ng grace at kakaiba ng law. Ang law is talagang ipakita niya kung gaano tayo makasalanan. Kaya yun binigay ng Panginoon. But pagdating sa grace ay kakaiba. Kaya lahat po tayo narito ngayon, all by the grace of God. Kung may mga changes po tayo sa buhay natin, at the time we receive the gospel of salvation, hindi yan dahil sa iyo. Hindi yan dahil sa mga Bible leaders nyo, or pastors, or nagtuturo sa Negro. But because of the grace of God. Ang batas ay hindi po masama yan. Lagi natin tandaan. Kaya, in-explain ko po sa inyo kanina, ang batas na binigay ng Panginoon is to regulate the moral conduct sa lahat ng tao para mas mapaganda tayo. Ngunit, ano nangyari? Mas mapapasama. Verse 5. Sabi dito, for while we were in the flesh, the sinful passions which arose by the law were at work in the members of our body to bear fruit for death. It's very clear na kung ang batas ang siyang mananaig sa atin, according to this verse, is ang fruit po doon is death. Example, na yung batas ng land, the law of the land ay sinuway mo, anong mangyari sa'yo? Makulong o pwede ka rin mamatay. Lalo kapag hindi ka magpasabit doon sa law of the land. Yun po yung kakaiba doon. Our lives fulfill our sinful desires and passions. God's law meant death for us. So pinapakita po dito kung gaano po tayo kasalanan. So that's the reason why God has brought us to life in order to love Him and love others. And in so doing, we are fulfilling the law of God not as duty but as a delight. That is the purpose of the law of God. Para maliwanag, ma-enlighten tayo, paano tayo mamumuhay sa harapan ng Panginoon. Example, the one example ng Panginoon about sa ating batas. Isang example po na binigay ng Panginoon sa atin is yung wala yung sabi dito. Isang batas na binigay ng Panginoon sa atin is yung kailangan siya lang ang ating sambahin at wala nang iba. Maganda po. Ang batas po, maganda siya. Kasi yun po yung standard ng gusto ng Panginoon sa atin. Even dito po sa ating law of the land, maganda po ang batas. Kung ito po ay naisagawa ng maayos at tinutupad natin. Nagiging masama lang yung law kapag hindi mo sinusunod. At hindi nangangahulugan na kapag ikaw po ay sumusunod sa batas, ikaw po ay maliligtas. Think about that.
Dahil po ang makapagligtas na sa atin is only by the grace of God. By grace alone. By God's grace lamang tayo nangaligtas. So when it comes pagdating po sa grace ng Panginoon at saka sa batas, malaki ang pagkakaiba nila. Kung batas ay hanggang ikaw ay mabubuhay, ay you are under jurisdiction of that law. But when it comes pagdating sa grace, even you are died, you are under the jurisdiction of the grace of God. Kung wala kang Kristo sa buhay mo, because you are under the jurisdiction of the grace of God, bilis ka ka-impyerno. Because yun ang sabi ng Panginoon. Na kapag ikaw po walang Kristo sa buhay mo, hindi ka naman palatay kay Kristo, automatic yan. Because ang sabi ng Biblia, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except Jesus Christ. So, hindi po yan sa batas, kundi yun po ang grace ng Panginoon. So, yun ang dapat nating pasalamatan. Okay. Lesson learn natin this morning, simple lang. Ang batas po is ito yung moral, unchanging moral standard in regulating the conduct of all mankind. Para ang tao po is ma-regulate kung paano mamuhay. But when it comes pagdating sa grace, ito po yung pamamaraan ng Panginoon how to make us perfect sa harapan po ng Panginoon. Even you are not deserving of that grace of God, once na tinanggap mo yung grace ng Panginoon, matanggap mo yung eternal salvation. Even you are not deserving. But pagdating sa law, if you are not deserving, ikukulong ka. Di ba? Kapag hindi mo sinusunod, yun po yung kakaiba doon. So we praise God for that dahil meron po tayong biyaya na binigay ng Panginoon po sa atin. At yun ang ating malaking pasalamatan sa Panginoon. Okay? Minsan din ay papatuloy po natin ang ating lesson. So yun ang ating malaking pasalamatan. So lagi nating tandaan na kung ano yung batas ng Panginoon, kailangan sundin po natin. Huwag natin suwayin. Kasi kapag suwayin natin, ano sabi ng Panginoon? Consequence will follow. Kailanman ang pamumuhay na hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon, hindi maganda ang kanyang kahantungan. Bakit? Dahil ang gusto ng Panginoon, sundin natin kung ano ang kanyang kalooban sa mga buhay natin. So, sumunod tayo kung anong sinasabi ng batas. Because for our good. Example, sabi din, bawal tumawid. Tapos tumawid ka. Mabangga ka talaga. Example, kapag lumabas tayo dyan, ano ang implementing sa buong Pilipinas? Kapag nasa labas tayo, wear ng face mask. Even napakahirap huminga, but yun po ang batas, kailangan natin sundin. Kapag hindi ka sumunod sa batas, anong nangyari sa'yo? Huliin ka. So, anong kailangan natin gawin? Sundin. Dahil anong purpose doon? For our good. But pagdating sa grace, even you are not deserving, God chose you. Because mahal tayo ng Panginoon. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this morning. We thank you so much for the challenge, O God. Salamat sa inyong pong biyaya, O God. Ito ang dalangin in Jesus' name. Amen.